Hindi naman kalaban ng rider, hindi naman siya kaaway sa rally, no? Hindi naman siya yung may kaso, hindi naman siya yung public official. Naghahanap buhay lang o bumabiyahe lang yung tao. Hello mga stories, diretsahan tayo, no? May viral na video na isang rider, no? Ayon sa ulat, no? Hinarang, kinuha yung susi yung motor, at pinagbantaan pa. Umano, matapos subukan dumaan sa isang rally ng Iglesia ni Cristo or INC para sa suportan kay Senator Rodante Marcoleta. Okay? Ang pag-uusapan natin dito ay yung asal ng mga taong makikita o maririnig ng insidente. At yung mas malaking usapin na disiplina, karapatan at responsibilidad. Kasi simple lang naman ang tanong dito eh. Kung naghahanap buhay lang ang tao at gusto lang dumaan, bakit hahantong sa pagbabanta? Ako pala si Mikey at ito ang aking channel na Mikey Stories. So, ngayon basahin natin yung board itong lumabas sa ulat. Ito, no? Ito, galing ito sa introduction. Ayon sa report, no, may isang rider na umanong magtangkang dumaan sa isang rally sa na-organize ng INC, no, bilang suporta kay Senator Marcoleta. Sa viral video na makikitang galit at frustrated ng rider habang sinasabi niya na tao rin naman ako dito sa Pilipinas eh. Ngayon, pagkatapos nito, may narinig na boses na sumagot sa kanyang napatindi na dating ay tumahimik siya at gusto niyang madili. Okay? So, parehong video, sinasabi rin yung rider na kinuha yung susi yung motor niya. May isang pulis na lumapit at may tumatawag para ibalik yung susi. Okay? Sa ulat, no, malaking usapan online na nangyari dahil maraming netizens ang naawa sa rider at nagtatanong kung bakit parang hindi agad napigilan ang nangyaring pagbabanta. Okay? Ngayon, kasunod nito, no, nabanggit din sa ulat na para ipakita ang suporta kay Senator Marcoleta na haharap sa plunder charges. No? Si Marcoleta naman ay nagsasabing wala siyang ginawang mali at inuugnay ang mga aligasyon ng ibang political issues. So, malinaw, no, mga stories, no, ang sentro ng usapan ngayon ay hindi lang politika, no. Ang sentro ng usapan na ito, no, may ordinaryong mamamayan na gustong makadaan tapos nauwi sa komportasyon, no, pagkuha ng susi at umano'y delete, diba? Yung may threat, diba? Ganun. At dyan ako talagang may matinding reaction dito. Okay? So, itong basic ito, no, karapatan ng mga tao na magtipon, magprotesta, magpayag ng suporta at pagtutol, okay? Pero ang karapatan mo ay hindi automatic na lisensya para mang-abala, mangharang, manakot o mang-agaw ng gamit ang iba. Kasi kung totoo na kinuha yung susi ng motor, mali yun. Okay? Mali yun. Walang paligid-ligid doon. Hindi yan disiplina. Hindi yan crowd control. Okay? Hindi yan pagpapanatili sa kaayusan mo. Panggigipit yan sa ordinary tao. Tsaka, pangalawa, yung pagbabantay, hindi argument yun. Kapag ang sagot mo sa reklamo ng isang tao ay, tumahimik ka. Marami kami dito. Yung mas malala dito, gusto mo bang ganito, yung mag-delete? Iniba ko yung term kasi bago sa YouTube, okay? Hindi ka nanalo sa argument dito eh. Nang i-intimidate ka lang. May tawag dyan sa logic eh, appeal to force or argumentong ad baculum. Okay? Sabihin, wala kang maayos na sagot, kaya takot kang ipinapalit mo sa katwiran. Okay? Sa totoo lang, no, kapag kailangan mong gumamit ng pananakot para ipilit yung position mo, mahina ang position mo. So, pangatlo, no, yung linyang tao rin naman ako sa Pilipinas ay yung pinakamasakit dito, no. Bakit? Kasi doon lumalabas yung totoong sitwasyon. Di naman kalaban ng rider, di naman siya kaaway sa rally, no. Hindi naman siya yung may kaso, hindi naman siya yung public official.
naghahanap buhay lang o bumabiyahe lang yung tao. Kung kailangan pa niyang ipaalala na tao rin siya. Okay? Ibig sabihin, sa pakiramdam niya, hindi siya tinanato ng parang kapwa-tao. Pangapat yung religious o moral ng tono ng pagtitipon, dapat mas mataas ang standard ng asay. Okay? So, well, mga stories, no, ito ay safe version tayo dito. No? Hindi ko nilalahat, okay? Pero ito ay prinsipyo. Okay? Ang pagkakakilanlan mo ay moral, maka-Diyos, makatarungan, o makadisiplina, mas hindi dapat lumalabas ang asal na may pagbabanta, pagmumura, at pag-aagaw ng gamit. Okay? Hindi pwede ang mensahe mo ay laban ka sa mali. Okay? Pero ang paraan mo ay mali rin. Okay? May may tawag diyan hypocrisy o pagpupunwari sa moral high ground. So, kung galit ka sa inaakusahan mong magnanakaw, pero may umagaw naman yung susi ng rider, nasan yung consistency, di ba? Hindi kasi pwede yung laban kami sa abuso, pero the actual ang kilos dito, may pang-aabuso lang sa ordinaryong dumadaan. Pang-lima, ito tungkol naman sa pulis, hindi sapat yung kalma lang, ganito, kung may banta na. Ito isa sa pinaka malaking tanong dito, okay? Kung may narinig na pagbabanta at kung may naganap na pagkuha ng susi, ang inaasahan ng publiko ay hindi lang simpleng paglapit at pagpapatahimik. Well, ang iaasahan dito ay yung protektahan ng nahihipit. Alamin agad kung sino yung nangihipit. Ibalik ang gamit, diba? At de-escalate yung sitwasyon ng patas. Kasi kung ang mensahe ay ng authority ay parang, kuya, huwag ka na lang magsalita kasi marami sila dito. Ang dating kasi nga ng tao ay mas lamang ang dami kaysa sa karapatan. Diba? At yan ang delikado dito, Masos. Dahil sa batas, hindi dapat mananalo ang mas marami kung mali ang ginagawa. Okay? Panganin, ito, usapan, itong kung may rally, dapat may malinaw sistema dito, no? Hindi, sa akin, hindi ito puro emotion dito, solution din. Kung talagang malaki ang mobilization ng isang grupo, dapat merong malinaw na daanan para sa commuters at riders. Marshals na marunong makipag-usap. Coordination sa police at LGU. Signage, di ba? De-escalation protocols. Malinaw na instruction na bawal humawak sa gamit ng iba. Di ba? Kasi sa totoo lang, mga stories, kung wala yan, ang kawawa lagi ay ordinaryong tao. So, ang tandaan natin, ang taong nahihirapan sa traffic at harang ay hindi automatic na kaaway ang ipaglalaban mo. So, yung kapato naman, so wag din natin i-generalize lahat, pero wag din natin i-excuse ang mali. Okay? Dalawang bagay sabay dapat totoo. Una, hindi tama yung lahatin yung buong INC dito. Okay? Dahil sa ginawa ng ilang tao sa video. Pangalawa, yung hindi rin tama na i-dismiss yung insidente kasi dahil lang supporters o members sila ng isang organisasyon. Well, dito pumapasok yung fairness, Kung mali. Kung sino pa yung gumawa, kahit anong grupo ba yan kinabibilangan, okay? So, ayan. Yun mga stories, so basahin natin yung mga ilang komento, Pero, take note mga stories, ito yung mga comments dito ay stay anonymous na to, okay? Isang netizen nagsabi galit daw sa magnanakaw, pero ang nangyari yung susi ng rider ang kinuha tapos may pagbabanta pa. Yan, valid yan, okay? Kasi talaga yun naman mahirap ipaliwanag ang moral message. So, moral message mo kung ang actual ay kilos, may kabaliktaran, okay? May isa pang komento na tanong, sabi kung nandun ng pulis, bakit hindi agad inaksyonan o sinita yung mga tao nagsalita ng pagbabanta, okay? Good question, okay? Dahil kapag may public threat o na sa harap ng maraming tao, ang gusto ng publiko ay clear action. Hindi alanganin response, okay? At isa naman netizen naman yung diretso na sabi, naghahanap buhay lang yung tao, hindi siya naghahanap ng gulo o gustong nag-delete, okay? At ito naman yung pinaka-core na issue dito.
ang rider na yan, simbolo yan ng ordinaryo Pilipino na gustong makadaan, makatrabaho, umuwi ng mabuhay. Yun. So, kapag ganyan ang nagtatanggap niya sa kalsada, no, hindi lang simpleng viral moment yan. Reflection yan sa problema sa public conduct at accountability. So, yan ang ko dito, masasabi ko lang dito. Simple lang naman ang opinion ko. Walang rally, religion, organization, o political cause ang dapat gawing dahilan para takutin ang ordinaryong mamamayan. Okay? Kung totoo ang pagkuha ng susi at pagbabanta, dapat may malinaw na investigasyon at pananagutan. Okay? Kung may video, reviewin, di ba? Kung may witness, pakinggan. At kung may lapses ng mga crowd control o policing, no, ayusin. At para malinaw, no, at usapin dito hindi kung sino yung panalo sa politika, no. Hindi rin ito kami lalaban sa kanila. Ang tunay na issue dito kasi ay nirerespeto ba ang ordinaryong tao? Umiiral ba ang batas ng patas? At saka kaya bang natin ipaglaban ng paniniwala ng hindi dinudurog ang kapwa? Kasi kung ang isang tao ay napapasigaw ng tao rin naman ako dito sa Pilipinas, ibig sabihin may malalim na mali ang sitwasyon. At sa akin, doon tayo dapat matauhan. Right? So, yan, kayo mga stories, ano masasabi nyo dito? No? Karapatan ba ito sa pag-rally na sumobra? O malinaw na example ito na pananako sa ordinaryong mamamayan? So, comment down below, pero gaya ko lalo sa paalala, no? Mahinahon, factual at walang personal dito. Puna ng asal? Oo. Pananakit ang panglalait ang buong grupo? Hindi. Okay? So, mga stories, no? Yung tong comment section na to ay sa, i-strict ko to. Monitor ko itong comment section nitong video na to. Okay? Kung gusto niyo mga ganitong diretsa pero may isip na komentary, don't like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you and have a good never stories. Bye.